Kasi mga ma'am sir, noon, majority ng mga magagandang features, mga tools and designs kay CapCut ay libre pa. As of now kasi marami akong naririnig na may mga nalungkot dahil nga yung update ngayong 2025 is mostly ng magagandang features na nakasanayan na natin noon, yung mga designs, yung mga text font or font text, mga voice over. Basta mostly ng mga magaganda at nakasanayan na nating gamitin ng mga tools, mga design, kailangan na ng bayad ngayon. Sa dami na nga ng mga content creator sa mundo, ay kilala na si CapCut na isa sa mga very friendly user na editing app, mapapicture man yan or mga videos. Maybe because of their tools and design na hindi ganon kakomplikado. Hindi komplikadong i-apply kapag nag-i-edit ka ng mga video. Before kasi sa dating editing app na ginagamit ko, inaabot ako ng almost 1 day sa pag-i-edit ng mga 8 minutes to 11 minutes na video. Kaya nung natutunan ko itong si CapCut, pasalamat din ako dahil napadali yung buhay ko as a content creator sa pag-i-edit ng mga video. Sobrang nagandahan ako mga ma'am sir doon sa mga features niya, tools, mga design, mga fonts ng mga text. So, it's very easy to trim yung mga part na may mistakes sa mga shoots mo, sa mga vlogs mo. Kasi mga ma'am sir, noon, majority ng mga magagandang features, mga tools and designs kay CapCut ay libre pa. So, madami pang libre noon na pwede kang pagpilian para mapaganda mo yung content mo, yung video or yung picture na ini-edit mo. So, marami pang libreng mga voice over, mga fonts ng text, filters, at saka yung mga animation and other tools. As of now kasi marami akong naririnig na may mga nalungkot dahil nga yung update ngayong 2025 is mostly ng magagandang features na nakasanayan na natin noon, yung mga designs, yung mga text font or font text, mga voice over. Basta mostly ng mga magaganda at nakasanayan na nating gamitin ng mga tools, mga design, kailangan na ng bayad ngayon. So, mapapansin ninyo yung CapCut o yung application ni CapCut, pili na lang doon yung libre or free para sa'yo na gamitin. So, ngayong year 2025, kukunti na lang talaga yung pwede mong mapagpilian ng mga free tools or free designs kay CapCut. But for me, user-friendly pa rin naman siya kasi nga, mas madali siyang gamitin compare doon sa ibang mga editing app. Nga lang, limited na yung mga features or mga design na pwede mong gamitin kung wala kang pang-subscribe sa Pro ng CapCut. User-friendly pa rin siya, but not to the point na, alam mo yon, you cannot use anymore those animations, design, text fonts, voiceovers, to be able to create a wonderful video or image to impress your viewers. Let me show you mga ma'am sir yung update kay CapCut ngayong 2025 when it comes sa mga voice filters, voice characters. So yan yung ibig kong sabihin kanina doon sa voice overs. So sa voice filters, mapapansin niyo halos lahat is naka-pro or ibig sabihin niya ng mga naka-pro is kailangan na ng bayad niyan. So hindi na yan libre. So para magamit yung mga yan, kailangan yung magbayad muna o mag-subscribe as pro account. Sa voice characters naman, isa na lang yung free dyan. Yung makikita nyo, yung Jessie na voice character. So, nag-iisa na lang po yan na libre na po pwede natin gamitin. Kasi halos lahat, maliban dyan kay Jessie, is kinakailangan ng magbayad o kailangan mong mag-subscribe sa pro account ni CapCut. So, yan yung sinasabi ko sa inyo mga ma'am sir na ngayon, so, kukunti na lang talaga or madalang na lang yung mga free na features dito kay CapCut na po pwede nating magamit. So, kaya yung iba, kaya ako nasabi na yung iba is nalulungkot dahil nga pakunti na lang yung mga libre na po pwede nating gamitin. So, when it comes naman sa text, ayan mga ma'am sir, dito
napansin ko, ito last year, yung palette, yung trend, yung mga yan, libre pa yan. Nasa ano pa yan, free lang yan last year. So ngayon, most of it, halos lahat ng mga fans na mga magaganda, yung magaganda talaga is mga naka-pro account na. So may mga free pa din naman, pero madalang na lang yung pwede nyong pagpilian. Siguro mga 10 items, mga ganon, yung pwede ninyong mapagpilian. May time talaga na konti lang yung mga free sa funds. Pero napansin ko kapag weekend, marami yung free na pwede kang pagpilian compare kapag weekdays. Hindi ko lang alam bakit ganon. So baka nagkataon lang o ano ba. Next naman sa stickers, kung mahilig kayong gumamit ng mga stickers dito kay CapCut. So, ganun pa rin naman as is, marami pa namang pwedeng kang pagpilian na mga libre, marami ka pa namang pwedeng magamit. Ako kasi hindi ako masyadong mahilig gumamit ng mga stickers. Ngayon na lang. Pero last year, hindi ako masyadong gumagamit ng stickers. So, let's proceed naman ngayon sa auto captions. Sa auto captions, guys, so hindi ka talaga makakagamit nitong auto captions kung hindi ka magsusubscribe sa pro account nila. So, kailangan mong magbayad dito para makagamit ka ng auto captions. Before, meron pang libre dito sa auto caption na to. I think, 1, 2, 3, mga ganon. Pero ngayon, wala na talaga. As in, kung gusto mo mag-auto caption sa mga content mo, gusto mong gamitin yan, so kailangan mong magbayad. And then, next naman sa filters. Ito sa filters, dati marami pa rin yung libre. Ito yung isa kong napansin. So, ngayon, iilan na lang yan. Yung, ano ba dyan yung lagi kong ginagamit? Yung glow, clear, Berlin. Yan na lang yung mga libre ngayon. So, mostly ng mga magagandang filter, ayun, naka-pro na sila. You know, it's sad to say, pero kailangan mo nang magbayad para magamit yung mga yan. And for those who wants to subscribe or want to get a pro account here sa CapCut, so meron silang promo, 55% off sa yearly. Kung kukunin nyo yung yearly, instead na 4,790 pesos, nasa 2,150 pesos na lang po siya ngayon. And then, kung prefer nyo naman is monthly, so meron silang promo din, pero sa first month lang, sa unang buwan lang, which is 225 pesos. So, after 1 month, so balik na yan sa regular price nila na 359 pesos. Plus tax pa po yan kasi may additional tax pa po dyan na babayaran. For example, click natin tong purchase. So, once na-click nyo yan, di pa yan magpo-push through. So, papakita ko lang sa inyo. For example, yan. Nakalagay, di ba, for the first month, 225 pesos plus tax. And then, starting March 7, 2025, which is next month, di ba, back to 359 pesos na per month. And then, plus tax pa rin yun. And then, ano bang pwede mong gamitin for payment? So, i-click natin tong dito, yung arrow, yung may Mastercard. So, i-click natin yan. So, dito nyo makikita, add payment method to your Google account. So, pwede yung credit card or debit card, add smart communication billing, PayPal, ShopeePay, GCash, and Maya. So, ayun lang mga ma'am sir. Ganun lang yung proseso kung gusto niyo mag-avail ng pro account dito kay CapCut. Well, ngayon kasi mga ma'am sir, para sa kaalaman ng iba, itong si CapCut po kasi ay may sariling mga content creator din na gumagawa ng mga templates or mga designs dito kay CapCut na binabayaran din nila monthly, na pinapasahod din nila monthly. So sa palagay ko, isang reason din yun, kaya medyo kukunti na lang yung mga libreng designs kay CapCut na pinapayagang gamitin natin. Ako kasi ever since talaga, dahil kuripot ako, free lang talaga yung ginagamit ko kahit kay Canva. So, hindi ako nagsasubscribe dyan, hindi ako nagpo-pro. Pero pag may mga kakilala tayong nagpapagamit ng account nila, so, ginagamit naman natin. Pero most of the time kasi maraming gumagamit and hindi ako makapasok. So, free talaga yung ginagamit ko. Free account. Anyway guys, kung mayroon kayong alam na editing application, na parang katulad kay CapCut, so pwede nyo ma-suggest, i-comment nyo lang yan sa video na to. So,
So, ayun lang mga ma'am sir, sa mga hindi pa nakakaalam ng update or mga bagong features ni CapCut ngayong 2025, panoorin nyo lang yung video na to. And if you think na nakatulong sa inyo yung video na to, please like and subscribe. At hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. So, yun lang mga ma'am sir, have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!